Hindi pa man ako nakakalapit sa kanila ay nakita ko ng isang lalaki. Sarge, mukhang gising na yata ang misis mo. Dinig kong sabi ng lalaking nakakita sa akin. Nagtingin na naman sila sa akin. Si Reese ay mabilis na tumayo at lumapit sa akin. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagtaas ng kilay ng babaeng katabi ni Reese kanina. Maganda ito at sopistikada ang dating dahil sa make-up. Gising ka na pala. Sabi ko kay Manang tawagin ako eh. Sabi niya at hinalikan ako sa noo, sabay hapit sa bewang ko. Nahiya naman ako dahil nakatingin sa amin ang tatlo niyang bisita. Ang sabi ko kay Manang, ako na lang ang pupunta sa'yo. Ngumiti siya. Masakit pa ba ang ulo mo? Umiling ako. Hindi na, nakatulog na ako eh. At saka masarap yung milk tea. Nakangiting sabi ko at itinaas pa ang hawak na milk tea. Natawa naman siya. Mabuti naman at ayos ka na. Halika, ipapakilala kita sa mga kasamahan ko sa trabaho. Hapit-hapit niya ako sa bewang at inakay papalapit sa mga bisita niya na mga kasamahan pala niya sa trabaho. Tumayo naman ang dalawang lalaki, pero ang babae ay dumikwatro pa habang nakataas pa rin ang kilay. Sa itsura niya ay masasabi kong parang hindi niya ako gusto. Guys, I want you to meet my wife, Ivy. Pagpapakilala ni G sa akin. Baby, mga kasamahan ko sa trabaho. This is Danilo. Pagpapakilala niya sa isang lalaki na may ngiti sa labi. Inilahad nito ang palad na tinanggap ko naman. This is Alan. Ang isang lalaki naman ang ipinakilala niya na may army cut ang buhok at may pilyong ngiti sa labi. Nilahad din nito ang palad at tinanggap ko naman. And this is Maris, ang sekretary ni Mayor Rodolfo na boss ko. Pagpapakilala naman niya sa babaeng nakaupo pa rin at hindi nag-abalang tumayo. Tipid lang itong ngumiti at kumaway sabay halukip-kip. Umalsa tuloy ang harapan nitong halos lumuwa na sa suot na blouse na tanggalan 3 botones. Nginitian ko na lang din siya. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Jace. Sa wakas nakilala na din namin ang misteryosang misis ni Sarge. Ang ganda-ganda mo pala, Miss Ivy. Sambit ng lalaking nagangalang Alan na titig sa akin. Pero nagulat ako nang batukan ito ng katabing lalaki na nagngangalang Danilo. Huwag mong baka titigan ng asawa ni Sarge. Matakot sa'yo yan, baka bariling ka ni Sarge. Nahiya naman ako sa sinabi niya at napakapit ako sa braso ni Jace. Mukhang natakot naman si Alan at nakangiwing tumingin kay Jace. Don't take it seriously, Sarge. Nagagandahan lang ako sa asawa mo. Crush mo ang asawa ko? Biglang tanong ni Jace. Hindi ko naman alam kung galit ba siya o ano dahil sa tono ng boses niya. Yan, yari ka ngayon. Maling sagot mo, mababanatang ka ni Sarge. Pangaasar pa ni Danilo. Uy, hindi nagagandahan lang talaga ako, Sarge. Ito kasi. Buwelta ni Alan kay Danilo na tawa ng tawa. Inakbayan naman ako ni Jace. Dapat lang. Dahil ang kay Jesiro na tibidad ay kay Jesiro lang. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Parang batang pangaral niya sa dalawa. Yes, boss. Sabay na sagot ng dalawa at sumaludo pa. Ang OA mo na, Jace, ha? Sabat naman ng babaeng Maris ang pangalan. Napalingon kami lahat sa kanya. Inirapan niya kami. Walang OA sa sinabi ko, Maris. Pinoprotektahan ko lang ang akin. Napalingon naman ako kay Jace. Seryosong mukha niyang nakatingin sa babae. Natahimik naman ang dalawang lalaki. Tumikhim ako. Jace, sa loob muna ako. Baka tapos nang initin ni Manang yung pizza. Kayo ba? Gusto niyo ng pizza? Alok ko sa dalawang lalaki. Hindi ko na inalok yung babae dahil mukhang hindi maganda ang mood. Hindi na, Miss Ivy. Kakamerienda lang namin. Tanggi ni na Danilo at Alan. Okay, ikaw, Jace. Baling ko kay Jace na nakatingin pala sa akin. Ngumiti siya. Mamaya na ako. Sige, papasok na muna ako. Paalam ko sa kanya at sa mga naroon. Pagpasok ko ng kusina ay nakahain na sa platong 3 slice ng pizza. Kinuha ko ito at dinala sa sala. Sa sala na lang ako kakain habang nanonood. Kinawayan ko pa si Jace nang masilip ko siya sa bintana. Kumaway at ngumiti din siya sa akin. Hinayaan ko muna siya sa mga bisita niya. Lumipas pang ilang mga oras hanggang sa dumilim na nandito pa rin ang mga bisita ni Jace. Nagiinuman kasi sila. Nagpaalam naman na sa akin si Jace at sabi niya hindi siya maglalasing. Wala namang problema sa akin. Nakapagluto naman si Manang ng pagkain bago umuwi. Hindi pa ako kumakain dahil gusto ko sabay kami ni Jace kahit na anong pilit niyang mauna na ako. Napapansin ko namang panay ang silip niya sa akin sa bintana at sumesenyas kung may kailangan ba ako.
Napapangiti na lang tuloy ako dahil kahit may ibang tao sa paligid niya, ay hindi pa rin niya ako kinakalimutan. Hanggang sa pumatak ng 8:00 at napagpasyahan ng umuwi ng mga bisita niya. Sinilip pa ako ni na Danilo at Alan para magpaalam sa akin. Tumayo na ako at lumabas para ihatid sila sa gate. Pero agad kong napansin si Maris na nakahawak na sa braso ni Jace at parang may binubulong. Nakikita ko namang tinatanggal ni Jace ang kamay niya pero kapit na kapit ang babae. Nagsalubong ang kilay ko nang idikit pa ni Maris ang katawan niya kay Jace. Lumapit na ako sa kanila. Pumasok ka na kasi Jace, ang lungkot sa munisipyo kapag wala ka eh. Ungot ni Maris, hindi ko alam kung lasing na ba siya o ganun lang talaga siya magsalita. Nakaliba ko Maris. 2.5 linggo pa bago matapos ang leave ko. Sagot ni Jace at muling tinanggal ang kamay ng babae. Bakit naman kasi nag-leave ka pa? Hindi mo naman kailangan yan eh. Angal ng babae. Napasimangot na ako. Parang may kumurot sa puso ko habang pinagmamasdan ko silang dalawa. May asawa na ako Maris at bukod sa trabaho, ay priority ko rin ang asawa ko. Kaya ako nag-leave. May diing sabi ni Jace. Narinig ko namang may tumikhim sa likuran ko. Yung dalawa pala, na nakatingin din kanila Jace at Maris. Huwag ka sanang mag-isip sa kanila ng hindi maganda, Miss Ivy. Magkatrabaho lang sila. Tila nagpapaliwanag na sabi ni Danilo. At saka kahit patay na patay at inaakit ni Maris si Sarge ay never pinatulan ni Sarge yan dahil hindi niya type. Segunda pa ni Alan. Siniko naman siya ni Danilo. Di mo na kailangan sabihin yun. Ay, hindi ba? Sorry, nadulas lang. Nakainom. Tumikhim naman ng malakas si Danilo. Sarge, alis na kami. Tara na, Maris. Malakas na boses na sabi ni Danilo. Lumingon naman sa amin ng dalawa. Mukhang nagulat pa si Jace nang makita ako. Mabilis siyang dumistansya kay Maris. Pasimpleng inirapan ko naman siya. Lumapit naman siya sa akin at inakbayan ako. Bakit lumabas ka pa? Ihatid ko sana ang mga bisita mo eh. Kaso, ibang nakita ko. Hindi ko napigilang bulalas. Kumamot naman siya sa ulo. Hinatid na namin sa labas ng gate ang 3 bisita niya. Mukhang lasing na nga si Maris dahil medyo sumusuray ng lakad nito. At inaalalayan lang ni Danilo. Pero kahit na, hindi pa rin excuse yon para hawak-hawakan at tikit-tikitan niya si Jace. Lalo pat alam niyang may asawa na. Naalala kong sinabi ni Alan. May gusto si Maris kay Jace pero wala namang gusto si Jace dito. Gayunpaman ay hindi pa rin maalis ang inis ko. Kaya pumasok kami sa loob ng bahay na nakasimangot ako. At mukhang nahalata yun ni Jace dahil hindi ko siya kinakausap. Nagugutom ka na ba? Maghahain na ako. Malumanay niyang sabi. Nakainom siya pero hindi naman lasing. Ako na lang. Malamig kong sabi at dire-diretsong pumasok sa kusina. Naramdaman ko namang sumunod siya sa akin. Ivy, tawag niya sa akin. Mula sa pagsasandok ng kanin ay nilingon ko siya. Bakit? Galit ka ba? Parang nananan siyang tanong niya. Inilapag ko munang bandehadong may kanin sa lamesa at binalingan siya. Hindi, naiinis lang. Diretsyong sabi ko, napaawang ang labi niya. Naiinis ka sa akin? Hindi, dun kay Maris. Alam naman niyang may asawa ka. Hawak ng hawak at dikit ng dikit pa rin sa'yo. Kulang na lang yumakap pa siya. Sabi ko sabay irap sa kanya. Mukhang nagulat naman siya sa sinabi ko. Kumagat labi siya sabay hima sa batok at lumapit sa akin. Inabot niya ang pisngi ko at masuyong hinaplos. Nagsiselos ka ba? Paanas na tanong niya. Titig na titig siya sa akin. Napalunok naman ako kasabay ng mabilis na pagpintig ng puso ko. Oo, kasi ayokong may ibang babaeng humahawak at didikit sa'yo. Gusto ko ako lang. Asawa na kita eh. Walang pasakali ang sagot ko. Sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Nahigit kong hininga ng bigla niya akong siilin ng halik at hapitin ang bewang ko. Tinugon ko naman ang malalim na halik niya. Nalalasahan ko pang pait ng beer sa bibig niya. Habol namin ang hininga ng maghiwalay ang mga labi namin. Pinagdikit niya ang mga noo namin. Bahagya na ako nakatingkaya dahil sa taas niya. Nakalapat ang kamay ko sa dibdib niya. Damang-dama kong lakas ng kalabog ng dibdib niya. Kagaya ng sakin. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon, Ivy. Namamaos ang boses na anas niya. Ano pang nararamdaman mo? Hindi ko maipaliwanag. Parang nalulunod ang puso ko. Parang hindi na ako makahinga.
Nag-alala naman ako at nataranta sa sinabi niya. Ha? Hindi ka makahinga? Inaatake ka sa puso? Sunod-sunod na tanong ko. Hinimas-himas ko ang parteng dibdib niya. Kaya siguro ang lakas ng kalabog. Ngunit napatda na lang ako nang malakas siyang tumawa at niyakap ako. Clueless ko lang siyang tiningnan. Akala ko ba hindi siya makahinga? Uy, Jace, bakit ka tumatawa? Okay ka lang? Pinupog niya ako ng halik sa muka. Ayos na ayos lang ako, Mrs. Nilayo ko naman ang mukha ko sa kanya at sinuri siya. Sigurado ka? Mahinang tumawa siya. Ayos na ayos lang ako, Mrs. ko. Basta lagi ka lang sa tabi ko, Magaang pinisil pa niya ang pisngi ko. San pa ba ako pupunta kundi dito lang naman? Sabi mo nga mag-asawa tayo kaya kung nasan ka, nandun ako. Ngumiti siya. Tama yan, Mrs. ko. Muli niya akong kinintala ng mabilis na halik sa labi. Kumain na tayo. Bago ikaw pang kainin ko. Otomatikong nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Inikot ko naman ang mga braso ko sa batok niya at hinalikan siya sa labi. Magaan lang. Ngumiti naman siya. Muli ko siyang hinalikan at hinayaan niya lang ako. Hinaplos ko ang medyo kumakapal na niyang balbas. Gustong gusto kong haplusin ito kahit nakikiliti ako kapag tumutusok sa leeg ko. Gusto mong mag-shave ako? Tanong niya sa pagitan ng pagpatako ng halik sa nguso niya. Umiling naman ako. Ayoko, hindi pa naman masyadong makapal eh. Ngumiti siya. You like my bird? Nanunuksong tanong niya. Tumangu-tango naman ako. Lahat naman sa kanya gusto ko. Magbanlaw na nga tayo. Aalis ka pa eh. Untag ko sa kanya. Tumawa naman siya at binuhat na ako papuntang shower cubicle. Sa halos araw-araw sabay kaming maligo. Sanay na ako sa walang damit niyang katawan. Kagaya ng sanay na rin akong hubad sa harapan niya. Nagharutan pa kami sa loob bago kami matapos sa pagbabanlaw. Sabay din kami nagbihis at siya pang nagblower ng buhok ko. Bago kami lumabas ng kwarto ay uminom muna ako ng pills. Pinagpipills niya ako para hindi ako agad mabuntis kasi nga mag-aaral pa ako. Pero kung sakaling may mabuo ay ayos lang naman. Inayos ko pa ang kwelyo ng suot niya bago siya sumakay ng sasakyan niya. Habang siya'y nakahawak sa bewang ko at ngiting-ngiti. Mag-iingat ka ha? Bilin ko sa kanya. Yes, boss. Nakangiting sabi niya. Napanguso naman ako. Sige na, sakay na. Wala bang goodbye kiss? Ngumuso pa siya. Humawak naman ako sa balikat niya tumingkayad, sabay dampi ng halik sa nguso niya. Sarap naman ang lambing ng misis ko. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. May gusto ka bang pasalubong pag-uwi ko? Bibilhin ko. Tanong niya at nag-isip naman ako. Gusto ko ng egg pie. Ubos na kasi yung nasa rep eh. Ako lang naman ang nakaubos. Ano pa? Tanong niya na titig sa akin. Wala na, basta umuwi ka lang ng ligtas at huwag masyadong magpapagabi. Sabi ko, ngumiti siya at sumaludo pa sa akin. Areglado, boss. Natawa na lang ako sa ginawa niya. Sige na nga, umalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya, tinulak-tulak ko pa siya. Pero dahil malaki siya ay wala man lang siyang katinag-tinag. Heto na, aalis na. Sabi niya, pero kinabig ba ang bato ko at muli akong siniil ng halik. Bago ko pa siya paluin sa braso, ay mabilis na siyang sumakay sa sasakyan. Nakita ko pang tatawa-tawa pa siya. Inirapan ko na lang siya pero ang totoo ay kinikilig ako. Hanggang sa makaalis na ang sasakyan. At maisarado ko na ang gate ay nangingiti pa rin ako. Alam ko sa sarili ko. Hulog na ako sa asawa ko. Pagkalak ko ng gate ay nakita ko pa si Manang Sol na nagsasampay ng basahan. Nangingiti din siyang nakatingin sa akin. Mukhang nakita niyang lambingan namin ni Jace. Nag-init ang pisngi ko. Lumapit na lang ako sa kanya at tinulungan siya sa pagsasampay. Mamaya ay magpapaturo pa ako sa kanya na magluto ng kakanin para kanila Tina at Christy na pupunta dito sa bahay. Sev POV. Kamusta, SPO1 Lorenzo Villegas? Bati ko sa kaibigan at dati kong kaskwela. Heto, buhay na buhay pa rin, Sarge. Nakangising sabi niya. Nginisihan ko rin siya. Nag-fist bump muna kami bago umupo. Kasunod nun na yung paglapit ng isang stop ng coffee shop. Umorder kami ng tig-isang kape. Kumusta ang pagmamanman? Tanong ko at humigop ng mainit na kape.
Nilapag naman niya sa platitong tasa niya at sumandal sa upuan at numay 4. So far, so good. Malapit ko na makumpletong ebidensya. Kaunting-kaunti na lang pare. Sabi niya. Nilapag ko ang tasa sa platito at sumandal din sa upuan. Mabuti naman kung ganun. Dahil kating-kati na akong maaresto mga hayop na yon. Nanggangalit ang ngiping sabi ko. Kaunting tiis na lang pare. Kung ako lang ang masusunod gusto kong pagbabarilin na lang isa-isang mga hayop. Pero ayokong ilagay sa kamay ko ang batas. Lalo na't may asawa na ako ngayon. Hanggang ngayon ay kumukulo pa rin ang dugo ko sa galit sa ginawa nila sa asawa ko. Nakapagkit pa rin sa isip ko ang mukha ni Ivy na takot sa mga hayop na yon. At wala yung kapatawaran. Kaya bago pa sila may mabiktima pang iba ay dapat nang mahuli sila at makulong para pagdusahan ang ginawa nila. Ang gusto ko ay makulong sila habang buhay. Pero hindi yung ganong kadali dahil may kapit ang matandang si Tano sa presinto, ang hepe at ilang mga tiwaling pulis. Kaya hindi ito basta-basta nahuhuli at nakukulong. At kaya rin humingi na ako ng tulong sa kaibigan kong pulis na nasa harapan ko ngayon. Mula sa kabilang bayan ay nagpalipat siya dito para umpisahang mangalap ng ebidensya laban sa mga kasamahan niya sa loob. Ang hinala pa niya ay kasabwat din ng mayor ng bayang ito. Sigurado ka ba dyan? Kunot noong tanong ko. Mula sa jacket ay inilabas niyang isang maliit na brown envelope at nilapag sa lamesa. Dinampot ko naman ito at binuksan. Mga larawan ng laman. Kuha ni Mayor Diego Esver at Chief Police Inspector Jose Ampatin. Magkasama sila sa isang beer house at mukhang masayang nagiinuman. Napailing na lang ako. Naturing ang mga may katungkulan. Pero lantaran kong gumawa ng mga labag sa batas. Ang sunod na larawan ay magkasama pa rin ang dalawa pero kasama na nilang matandang si Tano. Para silang nasa isang bahay. Sa background ng pictures ay may nakita pa akong mga babae. Pumuntong hininga ako at binalikan larawan sa envelope. Malaking ebidensya to at kailangang ingatan. Isinukso ko ito sa loob ng jacket. Kinausap ko na rin si Vice Mayor Restituto. Maging siya ay naghihinala rin sa mayor. Hindi lang siya makagalaw dahil lagi may sumusunod sa kanya. Mukhang pinababantayan din siya ng mayor. Naniniguro siguro na hindi siya gagawa ng hakbang laban sa kanila. Mautak ang mayor na yun kaya kailangan nating mag-ingat. Handa naman si Vice na makipagtulungan sa atin pero sa sekretong paraan lang. Ang swerte niya dahil sa oras na masakote ang mayor ay siyang halili. Nakangising sabi ni Lorenzo. Tumangutango naman ako. Mas ikaw ang kailangan mag-ingat pare dahil malapit ka sa kanila. Kahit papano'y nag-aalala din naman ako dito sa kaibigan ko. Hindi nila ako kaya, alam mo yan. Nag-iisip pa lang sila, nagawa ko na. Kilala mo ako pare? Ngumisi naman ako, oo nga pala, advance siya lagi mag-isip. Kilalang matinik na pulis sa kabilang bayan. Pero laking pasalamat ko pa rin sa kanya dahil hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ako. Hindi kasi ako mapalagay. Hanggang asa labas pa at nagpapagala-galang mga hayop na yon, ay nasa bingit pa rin ang panganib si Ivy. At hindi pwedeng wala akong gawin. Uunahan ko na sila bago pa nila ako maunahan. So, kailan ko naman pwedeng makilala ang asawa mo? Untag ni Lorenzo sa akin. Tiningnan ko siya at tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Interesado ka? Ngumisi siya. Siyempre. Siya ang dahilan kung bakit natin ginagawa to. Hindi mo na siya kailangan makilala. Damot mo naman. Hindi mo na nga ako inimbita sa kasal mo eh. Sigurado kapag nalaman ng mga bugoy na kinasal ka na, magtatampong mga yon dahil hindi mo rin sila inimbita. Pangungonsensya niya sa akin. Sa kasal namin sa simbahan, imbitado kayong lahat, kaya wag mo na akong konsensyahin dyan. Lumawak naman ang ngisi niya. Walang duda, seryoso ka na nga sa pag-aasawa. Mas lalo tuloy akong na-curious makita ang itsura ng asawa mo. Baka pwedeng makita kahit sa picture lang. Hirit pa niya, hindi pwede. Mamaya magka-crush ka pa sa asawa ko eh. Dati kasi nung nag-aaral pa kami, ay madalas na ang crush ko ay crush din niya. Hindi naman big deal sa amin yun, basta alam lang namin ang limitasyon para hindi pagmula ng hindi pagkakaintindihan. Kaya nga imbes na sa bahay dapat kami magkita ngayon, ay ipinasya kong dito na lang sa labas. Mahirap na magka-crush pa siya kay Ivy. Crush na nga ni Alan, dadagdag pa siya. Ano naman, crush lang naman. Mahimig birong sabi niya, pero hindi ako natutuwa, kaya sinamaan ko siya ng tingin na ikinatawa niya ng malakas. Napalingon tuloy sa amin ng mga customer sa loob ng coffee shop.
Itsura mo pare, parang gusto mo na akong barilin ah. Tatawa-tawang sabi niya. Talagang mababaril kita. Tumawa uli siya. Napailing-iling na lang ako. Kahit kailan talaga, malakas mang asar ito.